Hmm. Kasi ganito po 'yan mga kaibigan, eh. Ang kapatid na Manalo, kung siya sugo ng Diyos, alam kung papaano ang paggamit ng salita ng Diyos. Kasi ang mga hula po, hindi 'yan na salita ng tao. Kaya hindi po ang tao na kung sino na lang ay maipaliliwanag po 'yan, malibang siya'y talaga ang sugo ng Diyos na pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Ngayon papaano po ang ginagawa ng sugo ng Diyos ay ang talata po ng Biblia, ah, iniwawangis. Ang salitaan niya ng espiritu ay kawangis, sa pananalita ng espiritu, iniwawangis. Oh, ganito po 'yun, eh. May hula kasi ang Panginoong Hesukristo, ang kanyang mga tupa ay maliligaw ng marami at yung iba papatayin. May hula 'yan, eh. Mm. Nakita niyo ba? Hmm. 'Yan ang hindi nila nababanggit, eh. Gaya nga ng sabi ko sa'yo, maraming hula nung pastor do'n sa 1:16, ano, marami 'yan kung alin do'n 7:23, 9:14, tsaka yung ibong mandaragit, 'yun ang katuparan ng pastor do'n sa 16. Ngayon bakit nagkaroon ng gano'ng hula? Hmm, kasi hinulaan nga ng Panginoong Jesucristo, dapat sa una agad 'yun ang tutulan niyo Danny Navales, ano, na yung hula ng Panginoong Jesucristo na ang kanyang mga tupa, sabi niya, ililigaw ng mga bulaang propeta at papatayin. Oh. Kaya yung maninindigan, papatayin. Pero yung iba, matatalikod na. At napakalinaw po niyan na nakita po ang pagtalikod. Yan ang Katoliko. Sa kanila nakita yung mga maling aral. Itanilikod sa aral. Pati pangalan ng iglesia, pinalitan. Kitang-kita yan. Kaya, may hula din kawangis ng hula ng Panginoong Jesucristo na magkakaroon siya ng ibang mga tupa na hindi sa kulungan noon. At yun ay magiging isang kawan. Gagawin niya rin yung isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. O yun ang katuparan si kapatid na Manalo. Pero anong ginagawa nila? Paulit-ulit, paulit-ulit. Nasabi raw ni kapatid na Manalo ay siya yun at sabi naman daw ni kapatid na Sandoval ay yung Papa sa Roma ay yung Kristo raw yun, hindi yung Papa sa Roma. Paulit-ulit yun, eh. At kung mapapansin ninyo, yang weirdong doktrina na pamagat na programa ni Danny Nivales, hindi ninyo makukuha diyan, ninyo mapapanood diyan na tinutulan yung 7:23 ng Apokalipsis. Hmm. Yung yung nakita yung ibang anghel umaakyat sa sikatan ng araw, tapos, pinipigil pinipigil yung apat na apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng lupa at pinipigil yung hangin na galing sa apat na sulok ng lupa, pinipigil nung anghel na nakatayo sa apat na sulok ng lupa. At yan po, talagang naipaliliwanag lahat yan ng Iglesia ni Cristo. Hindi nila matutulan yan, eh. Paano tututulan? Sabi ni Soriano, ang anghel daw, hindi pwedeng tao, espiritu yon. Kaya paano niya patutunayan yung apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok, espiritu at pinipigil nga yung hangin. Oh, hindi raw mapipigil yung hangin ng espiritu. Oh. Kaya mahirapan, magkakaloko-loko ang tayo nila, eh. Magkakaloko-loko, maguguluhan, eh. Kasi alam mo sinabi nilang si Kristo yung anghel kasi nung una si Kristo raw yun, eh. Anghel, eh. Hindi naman si Kristo espiritu, eh. Saka umaakyat, sumigaw. Sinigawan yung apat na anghel na wag pahintulutan, pigilin ang pigilin yung hangin na manggagaling sa apat na sulok ng lupa. Kailangan po isa-isa yan ipapaliwanag mo, eh. Kaya nga po hinahamon ko, mayroon akong reward sa kanya, na mayroon akong gantimpala, 1,000,000 piso po. Gantimpala ko yan kay Soriano. Patunayan niya yung City Dos Tres na hindi natupad kay kapatid na Manalo. Paano niya patutunayan? Siyempre, tututulan, hindi yung basta tututol siya. Tuturo siya kung sino talaga yung anghel na umakyat at sino talaga yung apat na anghel na galing sa apat na sulok ng lupa. Pero mayroon siyang inamin niya, yung giyera nga isa lang daw. Pero yung tatlo pa raw, hindi pa niya pinaliliwanag kasi gagawin raw niya yun, para bang sorpresa na
kuwan daw, magigimbal daw ang buong mundo. Sasabihin niya yung tatlong hangin. Hmm. Sabihin mo na Soriano, ano kita, gagantimpalaan kita ng 1,000,000. At pag hindi mo naman napatunayan, ikaw naman ang gagantimpala sa akin. Kalahati lang, kalahating milyon lang gagantimpala mo sa akin. At hindi ito biro, Ginoong Soriano. Hindi ito biro. Magkakaroon tayo ng kasulatan, may abogado. Makikita tayo sa Pilipinas, kung saan mo gusto sa Pilipinas, wag lang sa ano, wag lang sa apalit. Tsaka mapapatunayan din na totoo nga, pwede kang umuwi ng Pilipinas kasi niloloko mo lang yung mga kaanib diyan. Sabi nung kaanib mo hindi raw totoo yun kasi nakakausap nga raw ni Duterte, nakakausap raw yung Philippine National Police. Ayaw mo lang daw umuwi. Pero mo, kayo bang mga kaanib dyan, naluloko pa kayo ng gano'n? Nagtatanggol niyo pa yung ganyan. Ang linaw-linaw na niya na yan, pugante. Pero diyan po mapapasubukan kung totoo yung panluloko sa inyo Soriano, kung totoo at hindi kayo niloloko, ayan po, 1,000,000 piso, Ginong Soriano. Hindi ito biro. Napapanood nyo ito Napapanood ito sa buong mundo. I will give you a reward of 1,000,000 pesos, Eliso Soriano. If you can prove it that Felix Manalo is not the fulfillment of the 723 of the revelation. Sige. Hindi lamang po yung sasabihin mong hindi kundi natural ang pagtutol po sa hula, ituturo mo kung sino. Pag sinabi mong hindi yan, tuturo ka ng kung sino. Hindi pwede yung basta hindi yan. Tuturo mo at maraming tao yan siyempre kasi magiging, sabi mo nga, spectacular Spectacular. Mababalita yan na mayroon kang reward na re-rewardan kita ni Cesar Sineta ng 1,000,000 pag napatunayan mong hindi si kapatid na Manalo yun. Mayroon ka ng initial. Inamin mong gera nga yung isang anghel doon pero yung tatlo pa. Tingnan natin kung aling gera yung tatlong yon. Kaya sagutin mo dito sa YouTube mga miyembro diyan. Napapanood niyo ito lagi kaya inulit ko na uli yan inulit ko na uli. Magre-reward ako kay Brother Eli ninyo ng 1,000,000 piso. Pangungutang kita Eli Soriano. Huwag kang mag-alala. 1,000,000 po yan. Sa panahon ngayon, kaunti lang yan. Lalo na sa iyo na marami nang naloloko. Ngayon, yung 500,000 mo naman, ihanda mo. Pag hindi mo napatunayan, ako naman ang i-reward mo niyan. Magkikita tayo, gagawa tayo ng kasulatan. Tanggapin mo lang na may kasulatan na. Magkita tayo. Okay. Magdadal tayo ng parehong abogado. Dadal tayo ng abogado at gagawa tayo ng kasulatan. Hindi natin gagawing pustahan kasi sugal yan Reward. Tatawagin nating reward. Gantimpala. It is a reward. Bueno, yan lamang po mga kaibigan. Kaya mapapansin niyo, panoorin niyo yung weirdong programa ni Danny Navales. Hindi nila pinapaksa yan, yung Apocalypse 7:23. Ulitin ko po, yung magiging isang pastor na gagawin niyang isang kawan, yun din po ang 7:23, yung anghel na umaakyat. Siya din po yung nandun sa Apocalypse 14:9. Siya din po yung ibong mandadagit sa 46:11. At siya din po yung nasa sa Isaias 41, yung uhod na Akob at saka yung Akob na bini ni Abraham. Yan din po yung pastor doon sa 1:16. Ulitin ko yun ng pastor sa 1:16, si kapatid na Manalo. Kaya sabi ni Danny Navales, marami raw inaangkin. Yan ang katunayan na si kapatid na Manalo ay sugo ng Diyos. Hindi niya inaangkin yung hula. Kung mapapansin ninyo, ang mga hula ang umaangkin kay kapatid na Manalo. Sino ba ang nangaral sa Pilipinas? Sino ba? Si kapatid na Manalo sa Pares. Hindi ba si kapatid na Manalo? Hindi ba totoong yung iglesia na talikod? Hindi na nakamulatan kundi iglesia katolika na. O sinong nangaral ng iglesia? Si kapatid na Manalo. Hindi ba sa Pilipinas, Pares? O siya yun. Hindi ba ang pinangangaral Ebanghelyo, Biblia? O siya yun.
Hindi basta pag-aangkin yun, kundi siya ang inaangkin ng mga hula. Dani Navales ha, itayo mo uli yung programa mo, yung Werdog Doktrina. Kayo ang werdo. Alam nyo yung werdo, words, kuhan yun ibig sabihin hindi normal na tao. Weirdo. Kayo po hindi weirdo. Hindi kayo weirdong tao, pati utak nyo weirdo eh. Bueno, maraming salamat po. At sana po ay ah, matupad ang itong kanto, magtagumpay itong at ito'y nagtatagumpay nga itong programa ko, itong channel ko. At isa pa na dapat magtagumpay. Yung hamon ko kay Soriano, dapat matupad yon. Magpareho tayo, magre-rewardan. Ulitin ko ha, 1,000,000 reward ko sa iyo. Pag hindi mo naman na napatunayan, 500,000 naman i-reward mo sa akin. Kailangan mayroon, pero lamang ka na nga dinodoble ko na dublado. Bueno, maraming salamat po.